Okay, lesson learned sa mga nagpapagawa ng bahay. Etong construction project ko, nasimulan to pero matagal hindi na ituloy. So ngayon, may budget na kaya pinapatapos ko na. So itong toilet na to bagong gawa, as you can see. And then nagsimula yung pinakabigat namin problema nung kinabit na namin tong drainage at tinesting. Nag-overflow somewhere here. Ito. Supposedly laundry area to. Ito, wala tong bubong dati. Pinalagyan ko na lang dahil sa problema na to. No? Dati meron tong drain dito, floor drain. Kasi nga open to dahil pwede ka magsampay rito, magpa-araw ng kaunting sinampay. And then outdoor to. So aagos yung tubig, may lalabasan. So kaya dito may floor drain. Ang problema, nung binubuhusan namin ng tubig yung toilet doon, nag-overflow dito. So dito siya pumupunta. So ngayon, sabi ko, tatakban na lang namin tong floor drain dito. At para wala nang pumasok na tubig, bububungan ko na lang to. So kaya meron siyang bubong ngayon, ano. Agagawa rin lang yan. Pero yan, nabakbak na namin yan, troubleshoot na, kaya ganyan ang itsura. Pero ngayon, nagte-testing naman kami rito sa third floor. Nung linya na yon, ayan, nag-testing kami rito. Ang nangyari, nag-overflow roon sa bagong gawang toilet. Yung una kong pinakita sa video. Doon siya nag-overflow kasi ngayon sa laundry area, yung floor drain doon, binarahan ko na muna. At bala ko, wag nang gamitin. So ngayon, ibig sabihin, malinaw na may bara talaga. Kaya, tinroubleshoot namin, pinapakpak ko. Hindi na nga ako halos napapagkatulog dahil dyan. So naging masyadong komplikado yung linya ng tubig. And then nung binakbak yon, yung sa ilalim ng laundry area, naririnig ko yung pangsuksok dito. So yan, andito yung bara na malaki, hindi makalabas lahat. At ano yung bara? Ayan, bababa pa yan dyan. Marami pa siyang kantuhan until dito lumabas. So ito, papunta ng kalsada to, no? Hindi pa rin lang tapos. Maya, maglalagay pa akong another linya rito. Anyway, ang nangyari nung pinagawa ko yung structure ng project ko na ito, yung huling gumawa, pabaya, no? Pinabaya ang walang taklob yung mga floor drain at napasukan ng mga bato, semento, lupa. Ang napakasakit kasi yung main line pababa, nakapasok yan dito sa poste to. Poste yan. Ayan o, poste. So lesson learned, huwag nyo ipapasok sa poste yung mga tubo, kasi bukod sa nababawasan ng integrity ng poste, although ang lalaki ng bakal nito, hindi ko na nga maisip kasi hindi lang yata 6 na taon itong nakatenga. Hindi ko na maalala kung bakit ako pumayag na ilagay itong linya ng tubig sa loob ng
poste. Anyway, it is what it is. Ang importante ngayon na troubleshoot na yung problema at umaagos na yung mga tubig. Alright, so charge to experience sa mga nagpapagawa ng bahay. Maging maingat yung mga worker nyo na yung mga abang nyo na tubo, sisiguraduhin nyo may mga taklog. At hanggat maaari, walang maraming bale o mga elbow kagaya nito. So, para pag nag-troubleshoot, in case talaga na mahirapan sa tatanggal ng bara, mauubli kayo magbakbak, eh hindi naman masyadong mahirap. Alright? Isang bagay pa na ang advisable ay number 3 na tubo. Eto, ewan ko yun anong naisip ko bakit dos. Ako lang nagmamanage nito. Masyado akong ma-DIY at meron din akong background sa architecture, kaya nakakaintindi rin ako ng mga plano. Pero dahil itong construction na to ay personal ko to, yung mga hindi ko natapos sa architecture, yan yung mga naging sablay ko. So, sharing is loving. Cheers.